Hello everyone! So, i-share ko lang sa inyo na last Wednesday, I have attended a review on the ZTP. Yung bang ibubook natin siya sa my page. Kasi I was so afraid about recently, mayroong mga teachers kasi sa akin na nagme-message regarding ZTP problem. Previously, may nag-share sa akin na na-lock talaga agad yung kanyang account. As in, after ng last class niya, hindi na siya makapag-access sa kanyang my page, hindi na niya ma-open yung kanyang air class, including yung kanyang 5-1 Talk application. So, ganito kasi yung nangyari. The student is a teenager and then nagmamadali palagi na matapos yung klase kasi para makapag-free talk siya sa remaining time. The student was so curious about political topics. So, napasok dun yung Taiwan. As it so happened na nakipag-engage po yung teacher sa talk about Taiwan and then talagang nakatanong siya na is Taiwan an independent country. That is really very hot today, yung issue sa Taiwan ngayon. Pagkatapos talaga ng klase na yon is talagang nalock siya. I don't know if hindi pa siyang makapag-apply. So talagang natakot ako na ganun talaga kaseryoso yung ZTP. Kahit sa ating my page, may warning na naman doon. May reminders na naman doon out sa ZTP. Recently naman ay may nag-message na naman sa akin na ganun rin yung case. The topic is about capital cities of the country, and then the teacher happened to ask about what is the capital city of Taiwan. So, nag-answer lang naman yung estudyante ng capital city which is Taipei. Yun, na-close lahat ng open slots niya. Suspended po siya for how many days po. So, of course, nakaka-attend pa siya sa kanyang mga booked classes. Pero under review po yun na klase. So, teachers, you have to watch out regarding our ZTP policy na every time nagpa-pop up po yan sa ating my page, including every time that we get inside AC, nagpa-pop up rin yan, and then we click agree, di po ba? So, dapat talaga natin siyang intindihin. Kaya, sabi ko nga, natakot ako sa baka mayroon pang mga other things which I am not aware of na pwede kong ma-violate under ZTP. Kaya nag-attend talaga ako ng seminar. Now, prior attending the seminar, tiningnan ko muna yung ating video doon sa ating my page. Di ba mayroon dong ZTP na review video? You can review that one if you don't have time to book your ZTP review na seminar. Katulong talaga sa akin, especially na mayroon pa talaga akong mga hindi alam. Like for instance, hindi po tayo pwedeng makita ng flag sa student. Bawal po yun. Tapos mag-mention ng mga country leaders. Diba gumagamit tayo ng chat box kung minsan kung hindi talaga makaintindi yung estudyante. So, watch out for the translation of chat box kasi hindi specific yun sa translation sa Chinese. So, posible na maging iba ang meaning nun ang send mo sa kanila. So, you have to refrain na lang sa paggamit ng chat box. Yeah. I was actually planning na magdagdag ng Mandarin like Ni hao, Li jiang hao, yung very good, yung goodbye sa Mandarin para naman mag-exert ng rapport pero bawal rin pala. I'm about to attempt that one. Buti na lang at nag-attend ako. And then, yung saying beautiful. Yes, parang normal na lang. You're so beautiful. And instead of using beautiful, you have to use other words instead of beautiful. Para naman, hindi masyado siyang sensual. TPR should be friendly in nature. Specific lang to na mga takings ko. Pero marami masyado yung na-discuss. Anyway, 1 hour lang naman. Like for example, happy! Pero kung happy na ganito, para daw sounded like parang las-las. Bawal po yung ganyan. So, it should be friendly in nature yung ating TPR. Yung gaganyan ka, nako, para bang discriminatory po yun sa kanila or trying to bully their personality. Also, mayroong mga cartoon characters na bawal pala. So, wag na lang kayong gumamit ng mga Mickey Mouse, mga Minnie Mouse, mga Peppa Pig. Yeah, mayroong explanation bakit ito bawal. Yung Hello Kitty, pati yung mga Disney Princess, yung Elsa. Yes, bawal pala yun. Yung Winnie the Pooh, SpongeBob. Yes, mayroong listahan ito. Na-send ito sa aming GC. So, you have to always be aware of your limitation as a teacher. Baka bigla na lang tayong ma-lock kasi
unaware tayo na naka-violate pala tayo sa ZTP. Most especially mentioning yung mga politics, yung parsnip, so especially yung Taiwan ngayon, Taiwan, Hong Kong, Macau, Tibet. You should really not engage yourself talking, even mentioning the word Taiwan, kasi naku, red flag ka talaga sa kanilang system. Tapos they're going to evaluate the video of your class. So para iwas dyan, the best option is to really attend the ZTP review seminar for 1 hour. So book now para naman na heighten yung awareness natin sa ating mga limitations as teachers here in 5-1 Talk. I hope nakatulong tong video na to. Thank you so much and God bless everyone.